Good day guys, sa video natin ngayon ay gagawa tayo ng initial review dito sa sapatos na gawa ng Anta. Ito ay dinesign para sa speed training natin and then pwede din naman to sa race day. So itong model na to ay tinatawag na Anta C202HP. So bago ang lahat, ito ay binili ko noong December 11 nung sarili kong pera. Ito ay nabili ko lamang ng halagang 2,192 pesos. So matagal to na sa cart and then yun yung pinakamababang presyo na nakita ko. Kaya ginrab ko na agad yung opportunity. So technically, lampas 1 month na tong sapatos na to sa akin at may milyahe na to na around kulang-kulang 60 kilometers. So nagamit ko na to sa mga easy run. And then, dalawang speed session, isang 10 kilometer na nakuha ko around 43 minutes. And then, yung nakaraan, 16 kilometers, around, ang pacing nun is 4 minutes 30 seconds na pacing. So, sa tingin ko, sapat yan para bigyan natin ng initial review itong sapatos na to. So, itong sapatos na to, pag binili nyo, ito yung makukuha yung box. So, standard na standard naman yung box niya. Walang kakaiba, walang special. So, kung magustuhan nyo yung sapatos na ito, magkakaroon dyan ng link sa description tsaka sa comment section. Yun, pakigamit nyo yung link natin para bilhin yung sapatos kung sakali man na magustuhan nyo. So, simulan na natin yung pagbusisi dito sa sapatos na to. So, gaya ng nakasanayan natin, upper muna tayo. So, upper. So, itong upper material, yan. Ganda, malinis tingnan yung upper. Pag tinignan nyo at sinalat nyo, so ito ay parang gawa sa tela. And then, parang knitted ang pagkakadesign niya. So, para siyang naka-stitch, para siyang nakaganchilyo. Yung butas niya, marami. Makikita niyo siya all over doon sa sapatos. Sa side, sa toe box, yan, sa gilid. So, breathability-wise, talagang napaka-breathable ng sapatos na to at kasarapan lang yung laki ng butas niya. Makikita niyo rin yung butas dito sa tang. So, ito naman ay parang mesh na medyo stretchable yung butas dito. Tapos dito naman tayo sa lace niya. Yung lace niya, pag sinalat nyo, hindi siya stretchable pero medyo madulas yung pakaramdam ng lace. Pero yun nga, hindi naman ako natatanggalan ng lace dun sa mga takbo na ginamitan ko nito. Makikita nyo sa toe box, ayun, meron siyang parang rubber dito na nakalagay. Nakakatulong to para protektahan yung toes natin. And then para maging okay yung space ng toes natin dito sa toe box. So yun. Dahil talagang inaangat niya yung toe box. So, yun, maganda yung protection tsaka support niya sa toe box dito. So, punta tayo sa likod. Dito sa heel counter. Yung heel counter niya, matigas po siya pag diniinan nyo. Ganito. So, pag tinulak nyo naman siya paunahan, matigas din po talaga. So, talagang nakalock yung heel natin dito. Maganda yung support niya. Okay na okay talaga. So, meron siyang heel player. Ito. Madaling isuot yung palm nyo. Isa yata to sa pinakamadaling isuot na sapatos na nagamit ko. Punta tayo dito pa rin sa heel counter. Meron siyang foam dito. Talagang padded yung heel counter niya. So talagang komportable yung pa ako dito sa padding na to. Hindi naman siya matigas sa pakiramdam. So tamang-tama lang. Okay yung comfort. Tsaka yung heel locking niya. Although runner's nut ako, kaya talaga namang matindi yung support tsaka yung locking system niya dito. So, punta tayo sa tang. Itong tang, yun, makikita nyo. Yun siya. So, dito meron siyang parang leathery feel na tang. Yun, pangkaraniwan yung gamit ngayon eh. So, yan. Hindi ko lang ganun gusto yung tang kasi sa pakiramdam pa lang pag sinalat nyo, medyo matigas. So, hindi siya padded. Ayun, wala naman siyang foam, pero medyo matigas sa pakiramdam. Tsaka naranasan ko to dun sa 18 kilometer na takbo ko. So pag medyo mahaba na yung takbo, dun ko naramdaman na parang medyo matigas yung pakiramdam. Pero sa mga around 10 kilometers, so hindi ko naman siya nararamdaman. Tapos sa tang din, makikita nyo na para siyang may mesh na support sa magkabilang gilid. Ayun. So okay, nakakatulong yun para hindi gumagalaw yung tang and then support na rin sa paan natin. So, yung fit nito, snug fit. Pag suot mo to, talagang parang hapit na hapit yung paa nyo, which is okay. Ang ganda ng support nito, lalong-lalo na sa cornering. Dahil yun nga, doon sa tinatakbuhan ko, around 500 meters lang yun na bypass road. So, imagine niyo 500 meters, naka 16 kilometers ako, na tempo pace 4:30. So, ilang balik ako doon. So,
at yung bypass road na yon, so dalawahan naman yung sasakyan pero hindi siya kasing lapad nung sa mga highway talaga natin. Pagdating ko sa dulo, sharp turn, talagang masusubok mo talaga kung mag-slip yung paa mo dito sa toe box. So walang ganon, talagang maganda yung support ng sapatos na to. So kung i-rate ko yung upper, 4 out of 5. So bakit 4 out of 5? Medyo mahaba ng bahagya itong sapatos na to. So, hindi siya kamukha ng iba. So, yun yung pakiramdam. So, sa toe box naman, okay naman eh. Yung space ng toes mo sa taas, sa side, okay yun. Ang issue ko lang ng konti, talagang medyo mahaba yung sapatos na to. So, kita ko naman sa ibang sapatos, pag tinabi ko yung ibang 8 na sapatos ko, medyo mahaba to. Kaya yun, talagang naka-runner's knot. So, naka-counter naman ng runner's knot yung pakiramdam na mahaba. So, dapat yun, syempre magkakaroon ako ng heel slippage. So, wala namang ganun. Dahil nga dito sa runner's knot. Tsaka talaga ang ganda ng fit nito, talagang snug. Okay na okay. Tapos supported talaga yung paa mo. Dahil yun nga, speed training shoe naman kasi to na pwede natin gamitin sa race day. So, okay na okay yung upper. So, bibigyan ko talaga to ng mataas-taas na rate. Kahit sabihin natin na medyo makapal, dahil nga, syempre pang training to eh. So, punta naman tayo sa midsole. So, itong sapatos na to, 25mm dito, 33mm sa likod, yung stock height. So, ito ay merong 8mm drop. So, yung 8mm, ito yung kasarapan, majority ng runner, ito yung gustong drop. So, ito yung mas gamay ng karamihan. Ang tawag na technology ng gamit ng Anta is nitro technology. Yun ang tawag nila. So, dual density itong midsole nila. So, meron siyang maliit na layer dito na mas malambot. And then sa mas baba parte, so yun yung medyo mas tigas ng bahagya para magkaroon ng mas stable na ride. Sa midsole naman, masasabi ko na hindi ito yung pinakamalambot na midsole na gamit ko. So, decente naman. So, average na pagiging bouncy ng midsole sa pakiramdam, average siya. Pakiramdam ko kasi sa akin, magaan kasi akong runner. Sa tingin ko, mas magbe-benefit dito yung mas mabigat na timbang na runner kaysa sa akin dahil around 54 to 55 kilos lang ako eh. So, pakiramdam ko hindi ko masyadong napupush or masyadong naididiin yung midsole nito. Kahit sabihin natin na na-break in ko na siya, yun nga, hindi ito yung pinakamalambot. Pero kung ikaw ay heel striker dito, talagang pag sinubukan ko kasi kanina, so talagang malambot pag dito mo diniin yung sapatos. May support tsaka may protection yung heels nyo. Masasabi ko na pag tumatakbo ka na, itong sapatos na to, okay na okay to. Stable, dahil malapad din talaga. Yun o, lapad. Mid-foot striking. Okay na okay to sa mid-foot. So, okay din to. Hindi siya masyadong aggressive. So, ginamit ko to sa speed session. Wala naman ako naramdamang hotspot. Walang masakit after. Walang mainit na pakiramdam. So, okay yung midsole nito para sa akin. So, punta naman tayo sa carbon plate. So, ito ay naka-full palm carbon plate. So, yun lang. Pakiramdam ko kasi, yung placing ng carbon is nandito agad sa mataas. So, kaya pag sinuot ko siya, yung pakiramdam, hindi siya sobrang lambot pag pinakaramdaman mo dahil nga medyo mataas. Unlike kung mas mababa yung placing ng carbon, so mas marami kang foam na maapakan. So, mas malambot yung pakiramdam. So, yun. Yun lang naman. Pakiramdam ko, yun yung medyo nagpapatigas ng bahagya sa pakiramdam ng midsole. Yung placing ng carbon. Sa carbon naman, responsive din. Hindi masakit or hindi masyado siyang awkward na pakiramdam sa mabagal na pace dahil kanina na-testing ko rin naman, ilang runs din naman yung na-testing ko na mabagal yung pace, around 6 km pace lang, mas mabagal pa nga doon minsan, 6:30 pace, so okay lang siya para sa akin dahil yun nga, medyo sanay naman kasi tayo gumamit ng carbon kahit sa slower paces. Sa speed session naman, kasarapan tong gamitin para saan, around 4 km pace to 4:30 pace, so para sa akin, yun yung kasarapang gamit dun sa carbon dahil medyo mabigat din kasi yung sapatos na to kaya hindi around 260 grams ang isang peraso, mabigat siya ng bahagya. So para sa akin, tempo, threshold pace, okay na okay itong midsole tsaka itong carbon plate ng sapatos na to. So kung i-rate ko yung carbon tsaka midsole sa kabuuan nito, 4 out of 5. Speed session, pwede mo gamitin sa race day. So, okay na okay. So, punta naman tayo dito sa outsole. So, ayan. Rubber outsole niya. Makita nyo mabuti. Ayun, may mga thread pattern siya dito. Nakalagay.
malapad din talaga. So, nag-cut sila dito para makatipid din sa weight. Okay din. So, ito na. Sa rubber outsole, nagamit ko to sa concrete, sa asphalt, sa basa, at sa mabuhangin. So, all around nagamit ko nito sa lahat. So, sa tuyo, makapit to sa lahat ng kalsada, basta tuyo. So, issue ko dito, ito yung sapatos na talagang medyo madulas sa basa. So, ito na ata ang isa sa mga madulas na sapatos na na-testing ko pagbasa. Tsaka isa ko pang issue dito ay, tignan nyo, ayun, may bawas na agad yung thread pattern niya dito sa bandang to. So, talaga naman dito ako nababawas ng rubber pag ginagamit kong sapatos pangkaraniwan. Lalo na pag medyo nakargahan ko sa speed session na training, so talaga nababawasan ako dito. Pero yun, medyo mabilis na ubos tong sapatos na to dahil around 60 kilometers pa lang yung milyahe nito. Kung compare ko to doon sa ibang sapatos na ginamit ko na mismong run pa, na walang easy pace. So, yung iba halos walang galos. Ito, meron na siya bahagya dito. So, yun nga. Kung i-rate ko itong rubber outsole nito, 3 out of 5 lang dahil dun sa medyo madulas sa basa. Tingin ko, hindi pa rin siya ganun ka-durable. Although, sabi ng Anta, mas upgraded na itong outsole na to kung ikukumpara dun sa ordinary na outsole nila. So, oo naman, totoo naman yun. Pero syempre, yung presyo kasi mababa. So, asahan natin na merong mas magandang quality ng outsole si Anta kaysa dito. So, sa price point, sabi ko nga sa inyo, nabili ko to ng 2,192 including voucher and then discount. So, para sa akin, napakamura na nito. Isa na to sa pinakamura yata na carbon na mabibili natin, at least dun sa brand ng mga medyo kilala na Chinese brand gaya ng Anta. Decente din naman yung performance, lalong-lalo na kung speed day session ang gagamitin nyo. Pwede nyo rin talaga itong gamitin sa race day kung wala naman kayong ibang option. Ito yung meron kayo. So, okay na okay to. 260 average yun ng timbang na grams para sa isang trainer. So, kasarapan pa rin. Yun nga, panalo pa rin talaga dahil doon sa presyo. So, initial thoughts ko dito, ito talaga sa pasa ito gagamitin ko ngayon 2025 para sa mga long runs ko na medyo may karga. So, hindi siya sobrang bagal na long runs. And then, speed session, lalong-lalo na sa threshold, sa tempo pace. So, sa interval, pwede ko rin itong gamitin sa interval. Pero siguro sa mas medyo mahaba-habang interval. So, hindi yung totally na 100 meter na sprint. So, hindi ko din siya gagamitin. So, yun, overall, satisfied ako dito sa sapatos na to. Kahit mayroong mga minor issues para sa akin. So, syempre, gano'n talaga. Hindi wala naman perfecto talaga sapatos. Tsaka, yung paa natin magkakaiba. So, iba-iba rin talaga tayo ng hanap na sapatos, na feel. Syempre, iba-iba rin tayo ng hanap na ride. So, ito ay thoughts ko lang at opinion ko para dito sa sapatos na to. So, dito ko na po natapusin yung video natin para sa araw na to. Kung nagustuhan niyo po yung pagkaka-review ko dito sa sapatos na to, paki-like po yung video, paki-comment po kung may question kayo. Paki-share nyo na rin po sana yung mga videos natin dito sa channel sa iba nating mga running friends para lalong pang lumaganap yung running community natin. Muli po, maraming po salamat sa lahat. God bless po.